Ang karamihan sa inyo, puro mga papansin. Gusto, mahal siya ng ex niya. Gusto, hinahabol siya ng ex niya. Gusto mo lagi, love na love ka ng ex mo. Trip na trip ka ng ex mo. Gusto mo lagi kang iniisip ng ex mo. Pero lahat ng ginagawa mo is counterintuitive naman sa gusto mong mangyari. Kasi imbis na, ikaw na mismo, sa bibig mo na lumalabas siya at sa isip mo lumalabas siya na gusto mo sana, kung pwede lang sana, hinahabol ako ng ex ko, coach. Kung pwede lang sana, coach, pagsisihan ng ex ko lahat ng mga kasalanan ginawa niya sa akin. Kung pwede lang sana, coach, sana makapagbalikan pa kami lahat ng something like this at something like that. Ma-realize niya kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Yan yung mga gusto niyo mangyari, right? Pero ang mga pinagagagawa nyo, puro kabaligtaran. Puro paghahabol, puro ganito, puro ganito. Hindi mo mababalik ang ex mo sa pagiging ganun. It is not going to happen. Okay? I'm just telling you the truth. Please listen to me. Here's the thing. Bakit kapag naging tahimik ka, dun ka mas magiging maingay sa isip ng ex mo? Bakit kapag nanahimik ka, kumalma ka saglit dahil hindi naman sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras ang kasagutan ay mga techniques, strategies, malulupit na mga gawain. Hindi naman sa lahat ng oras yan ang kasagutan sa pagbabalik ng ex. How to convince your ex? Just convince your ex by being needy. Hindi sa lahat ng oras, strategy at movement ang kasagutan. May mga times din na manahimik ka lang. At narito ang mga pinakamalulupit na benefits ng katahimikan. Okay? I will tell you ang mga pinakamalulupit na benefits ng katahimikan. Panoorin mo ang video na to para maintindihan mo kung bakit ang katahimikan siya ang pinaka-winning method na magagamit mo ngayon at ang pinaka-best out there that you can use to get your ex back, to make her regret, make him regret, para mas lalo ka niya mamiss, para mas maging maingay ka sa isip niya. Ganito ang gagawin mo. Pero bago lahat, panoorin muna natin itong video na to. Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Okay, narito ang benefits ng katahimikan. Akala kasi ng karamihan, kailangan mo magsalita para lang mapansin. Or akala mo rin sa sarili mo, kailangan mo magsalita para lang mapansin. Pero sa psychology, minsan yung pagiging silence or yung silent, yan yung pinakamalakas na message. Kapag kasi nagiging tahimik ka or nagiging silent ka, mas lalo kang maririnig sa isip ng ex mo. Because what people cannot explain, they often think about it. Lagi mong tatandaan, kapag alam na ng tao kung ano ka, hindi ka na nila iisipin pa. Kaya nga sobrang attractive sa atin ng mga mystery box, di ba? Tsaka mga letter na nakalagay sa envelope. Lalo na kapag ang envelope hindi mo alam ang laman. Kapag alam mo ang laman ng envelope, halimbawa, laman ng envelope is 3,000 pesos, wala problema, di 3,000. Hindi mo na iisipin pa. Pero paano kung yung envelope na hawak mo, hindi mo alam kung magkano ang laman? Hindi ba i-overthink mo siya? Ibig sabihin, hindi mo kailangan makita ang laman ng envelope para malaman mo kung magkano siya or para kulitin ka sa isip nito. Ang kailangan mangyari, hindi mo dapat alam ang laman ng envelope para mas lalo mo siyang maisip. Sobrang basic lang. Mas iisipin mo ang mga bagay na hindi mo alam kaysa sa mga bagay na alam mo. Make sense? Tama. Kung alam mo na ang resulta, hindi mo na siya kailangan isipin. Whether negative or positive, kung yun ang resulta, yun ang resulta. You don't need to think about it. Pero kapag hindi mo alam ang resulta, that will be the time that you will think about it. So ang una natin gagawin para baliwin, praningin at gawing obsess ang ex mo is maging tahimik ka. Kasi walang epekto yung sobrang pagsasalita kapag lagi ka nag-explain, lagi ka nagme-message, lagi ka naghahabol, lagi ka nagpaparamdam, nawawala yung mystery. So alam na niya lahat ng nararamdaman mo, sobrang predictable mo na. And always remember, predictability kills curiosity. Predictability kills curiosity. Inulit ko pa, no? Kapag alam niya na mag-chat ka mamaya or halimbawa nagkaroon ng konting no contact tapos biglang mag-chat ka din pala ulit. So sinasanay mo siya na maging ganyan. Kapag napapansin niya na nagre-react ka lagi or alam mo yun, something like nagiging predictable na alam niya babalik ka din eh.
So hindi ka na niya kailangan isipin pa kasi alam naman niya na babalik ka. So ano ba ang mangyayari kapag tahimik ka? Ito yung mga benefits na sinasabi ko. Una, the brain starts filling the gaps. Kapag wala siyang information, nag-uumpisa yung isip niya na magtanong kung okay ka na ba? Ano ba nangyayari sa iba? May iba ka na ba? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? What happened? What the hell happened with you? Anong impormasyon ba ang pwede niya makuha sa'yo dahil nga tahimik ka na? Pangalawa, uncertainty creates mental occupancy. Laging tatandaan, mental occupancy, ibig sabihin, yung mga unresolved occupies, nagiging mental space sila. Ibig sabihin, habang tahimik ka, mas marami siyang iniisip. Kapag nagsalita ka, mas konti ang iisipin niya. So the more na tahimik, the more na dadaldal yan. At nawawala yung dating certainty. Kasi dati sigurado siya, nandyan ka, available ka, naghihintay ka. At once na naging tahimik ka, syempre hindi na, nagre-reboot ang lahat. At ang pagkawala ng certainty ay magpapagulo sa isip ng ex mo. At ang pagkakamali ninyo at ng marami, tahimik nga sa chat, pero puro naman kayo sad post sa Facebook at nagpapakita kayo na nasasaktan kayo sa mga kaibigan nyo. So, hindi rin uubra yung gayon. Ang tunay na katahimikan is silent treatment, emotional manipulation, pagpaparusa. Kapag nagtahimik ka talaga, kailangan mo ng emotional discipline, self-respect, and moving forward without announcing it. Huwag ka nang masyadong mayabang about move on. Huwag mo na masyadong i-announce. Just go ahead and be silent right now. So bakit ito mas maingay sa isip ng ex? Dahil kapag hindi ka na mabasa ng ex mo, ang taong hindi mabasa, siya ang madalas mag-iisip. And here's my brutal truth. Hindi lahat ng ex mag-overthink. Hindi lahat ng ex babalik. Pero kung meron siyang emotional investment sa'yo noon, yung katahimikan mo magiging trigger siya sa kanya. Mas effective yung sobrang tahimik mo kaysa sa 100 messages na pag-chat mo sa kanya. So, ito ang pinakamalinaw na effective way to get your ex back para ibalik ang ex mo at inisin siya. As I'm saying, hindi lang ito basta-basta, ganito lang. Ito yung pinaka-sobrang effective niya. Pero if you are looking for 100% strategy na tingin mo mas effective, although nasabi ko kanina ang katahimikan is better than strategy, pero kung gusto mo ng katahimikan at meron pang kasamang strategy in a 100% method, give us a message sa Philippine Dating Coach so we can have one-on-one coaching so you will understand how this thing is working. Thanks for watching.